Alam mo ba kung saan talaga nagsimula ang yaman ni Manong Chavit Singson? Maraming kwento tungkol sa kanya, mula sa negosyo, politika, hanggang sa mga kontrobersya. Pero bago siya maging kilala at mayaman, may mahabang kwento muna siyang dinaanan. Tara, balikan natin kung paano nagsimula ang lahat. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Si Luis Crisologo Singson, o mas kilala bilang Chavit, ay ipinanganak noong Hunyo 21, 1941 sa Vigan, Ilocos Sur. Siya ang pangalawa sa 7 magkakapatid ng mag-asawang Jose Singson, isang inhinyero, at Caridad Crisologo, isang negosyante. Ang pamilya Singson ay matagal nang naninirahan sa Pilipinas. Dumating ang kanilang ninuno noong 1760s at nagsimula sa maliit na negosyo ng paggawa ng paso, banga at porselana. Lumago ito kaya umangat ang estado ng pamilya nila at nakapasok din sila sa politika. Mula sa magkabilang panig ng kanyang ama at ina, maraming kamag-anak ni Chavit ang naging opisyal sa gobyerno ng Ilocos Sur. Noong dekada 1960 at 1970, mainit ang labanan sa politika sa kanilang lugar. Kahit magkamag-anak, nag-aaway para lang sa posisyon. Sa edad na 21, naging hepe ng pulisya ng Vigan si Chavit dahil sa tiwala ng kanyang tiyuhin na si Floro Crisologo, isang kongresista. Pero nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng pamilya Singson at pamilya Crisologo na mas malakas sa politika noon. Bago ito nangyari, nag-aral si Chavit ng commerce sa Letran at kumuha ng architecture sa UST, pero huminto siya sa pag-aaral para tumulong sa negosyo ng kanyang pamilya. Naiwan siya sa Vigan para mag-manage ng kanilang construction company, mga sinehan at punerarya. Natuto siyang maging embalsamador at kumuha ng lisensya. Kahit may kaya ang kanyang pamilya, sanay pa rin siyang magtrabaho. Nagtitinda siya ng money at soft drinks sa kanilang sinehan at ginagamit ang kita para lang tumulong sa mga batang lansangan. Mula sa kabataan, marunong na siyang magnegosyo. Ibinenta niya ang sasakyan niya para lang magkaroon ng puhunan sa pagtatanim ng tabako. Napansin niya na mahirap ibenta ang tabako kapag hindi maganda ang grado, kaya naisip niyang siya na mismo ang bibili sa mga magsasaka sa bawat barangay. Dahil dito, nagkaroon siya ng maraming suki at siya ang naging pinakamalaking tobacco trader sa probinsya kung saan umabot na rin hanggang Maynila ang kanyang benta. Sa tagumpay ng negosyo, nabili rin niya ang Vigan Electric Company, pero hindi nagtagal dumating ang tinatawag na tobacco blockade noong dekada 60. Pinangunahan ito ng pamilya Crisologo. Lahat ng truck na may tabako papuntang Maynila ay kailangang magbayad ng mataas na buwis kada biyahe. Upang masigurong nagbabayad, may private army ang pamilya Crisologo na tinatawag na saka-saka o barefooted soldiers. Sila ang humaharang sa mga truck at naniningil ng buwis. Ayon sa ilang ulat, sila rin ang tumulong sa pagkapanalo ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa Ilocos Sur noong halalan ng 1969. Habang lumalakas ang negosyo at pangalan ni Chavit, mas tumitindi rin ang alitan nila ng pamilya Crisologo. Naging malaking isyu noon ang plano ni Congressman Floro Crisologo na kontrolin ang industriya ng tabako sa probinsya. Itinatag niya ang Farmers Cooperative Marketing Association o FACOMA, na ayon sa ibang ulat ay tinawag ding Fortune Tobacco Company. Sa sistemang ito, napipilitan ang mga magsasaka na ibenta ang kanilang ani sa kumpanyang iyon imbes na sila mismo ang magbenta sa labas ng probinsya. May utos din na sa sariling drying plant ng FACOMA, ipoproseso ang mga dahon ng tabako para sa maraming magsasaka at maliliit na trader. Mabigat ito at nakakasakal sa kabuhayan nila. Si Chavit, na noon ay may connection na sa mga maliliit na trader, ay tumutol. Gumawa siya ng paraan para mailabas pa rin ng probinsya ang ani ng tabako at maipagbenta sa mas magandang presyo. Hindi natuwa si Floro sa ginawa ng kanyang pamangkin. Inutusan niya na ilipat ang opisina ng Vigan Electric Company ni Chavit sa provincial capital at gawing diretso sa probinsya ang kita nito. Hindi pumayag si Chavit at dinala niya ang usapin sa Korte Suprema. Doon nagsimula ang mas matinding labanan sa pagitan ng dalawang pamilya.
Hindi na simpleng politikahan ang nangyari. Naging open conflict na ito, may kasamang barilan at patayan. Araw-araw may buhay na nawawala. Naging kilala ang Ilocos Sur sa loob at labas ng bansa bilang lugar na puno ng marahas na labanan sa politika. Noong eleksyon ng 1965, nagkasalubong ang convoy ni Floro at ng kalaban niyang si Pablo Sanidad. Nagkaroon ng matinding barilan na umabot ng 1 oras. 7 ang namatay at 5 ang sugatan. Noong 1969 elections, nagkasalubong muli ang convoy ni Floro at ni Chavit na tumatakbo rin noon. Muli nagkaroon ng palitan ng putok na tumagal ng ilang oras. 1 ang namatay at 6 ang sugatan. Ika-1 ng Nobyembre 1969, nagkaroon ng tensyon sa bayan ng San Ildefonso, ilang kilometro mula sa Vigan. Nasa parehong lugar si Floro, ang anak niyang si Bingbong, mga private army nila, si Chavit, at mga sundalo ng Philippine Constabulary. Halos magbunutan na ng baril pero napigilan ng mga sundalo ang mas malalang engkwentro. May mga litrato pa nitong insidente na lumabas sa media. Mayo 1970, ilang buwan matapos ang halalan, iniutos ni Bingbong sa Saka-Saka Army ang pagsunog sa 2 barangay sa Bantay, Ilocos Sur, dahil di umano sa pagsuporta sa kampo ni Chavit. Nasunog ang 48 bahay, puno, at may isang matandang babae ang namatay. Ikinalungkot ito ni Chavit dahil siya mismo ang nagsabi sa mga residente na huwag lumaban. Bago pa siya pumasok sa politika, muntik na siyang sumama sa New People's Army matapos makilala si Jose Maria Sison. Pero nagpasya siyang tatakbo na lang sa halalan. Nanalo siya bilang konsehal noong 1963, pero natalo ng tumakbo laban sa kanyang tiyuhin bilang kongresista. Oktubre 1970, habang nasa misa sa St. Paul Cathedral sa Vigan, binaril sa ulo si Floro Crisologo at namatay agad. Ilang buwan bago ito, inutusan na ni Pangulong Ferdinand Marcos ang pagsampa ng kasong arson laban kay Bingbong Crisologo dahil sa pagsunog sa 2 barangay. May mga ulat na bago ang insidente, nagkaroon pa ng pag-uusap si Floro at si Marcos tungkol sa hati sa mga tagumpay sa Solid North at may banta umano si Floro na ilalantad niya ang ilang sensitibong impormasyon. Matapos ang pagpaslang kay Congressman Floro Crisologo, kumalat ang iba't ibang kwento sa bayan. May ilan na naniniwala na si Chavit mismo ang may kinalaman dito, pero marami rin ang nagsasabi na sa dami ng kaaway ni Floro, mahirap nang malaman kung sino talaga ang pumatay sa kanya. Hanggang ngayon, nananatili pa ring misteryo ang kaso. Noong 1970, tuluyan ng hinatulan ng korte si Bingbong Crisologo dahil sa pagsunog sa 2 barangay sa Bantay. Binilanggo siya ng double life imprisonment, pero noong Hunyo 1972 pa siya aktwal na nakulong sa bilibid. Bago ito, noong 1971, tumakbo pa siyang mayor ng Vigan pero natalo sa kapatid ni Chavit na si Evaristo Titong Singson. Ang kanilang ina, si Carmeling Crisologo, tumakbo rin bilang gobernador pero natalo kay Chavit. Dito nagsimula ang mahabang panahon ng pamumuno ni Chavit bilang political kingpin ng Ilocos Sur. Unang tinutukan ni Chavit ang kaayusan at kapayapaan. Alam niya na kailangan ng tapusin ang walang tigil na gulo at patayan sa probinsya. Pinatupad niya ang batas ng patas kahit sa mga sarili niyang taga-suporta na gustong maghiganti. Kahit naiintindihan niya ang galit ng mga ito, hindi niya pinayagan ang patayan na magpatuloy. Ipinakulong niya ang sinumang lalabag hanggang sa unti-unti ay humupa na ang tensyon sa lugar. Matapos nito, nanawagan siya sa radyo para sa voluntaryong pagsuko ng mga armas. Malaki ang naging tugon, umabot sa mahigit 6,000 baril at iba pang sandata ang isinuko. Kahit lisensyado ang armas, kung ginagamit ito sa pananakot o gulo, ipinakukulong niya ang may-ari. Naniniwala siya na makakasira ito sa turismo na unti-unti na ring umaangat noon. Ipinagpatuloy rin niya ang proyektong sinimulan ng kanyang tiyahin na gawing pangunahing tourist destination ang Vigan. Dahil sa mas ligtas na kapaligiran, dumami na rin ang turista at nagbigay sila ng trabaho sa maraming residente. Sa politika, naging kinatawan siya ng Ilocos Sur mula 1987 hanggang 1992 at gobernador mula 1992 hanggang 2001, 2004 hanggang 2007
at muli noong 2010 hanggang 2013. Maraming beses na ring tinangka ang kanyang buhay, karamihan ay dahil sa politika. 7 beses siyang muntik mapatay, 6 dito ay ambush gamit ang baril. Noong 1972, habang sumasayaw siya sa piyesta sa Cabugao Town Plaza, inihagis ang 2 granada sa gitna ng sayawan. Sakto namang matabang babae ang kanyang kasayaw at ito ang sumalo ng malakas na tama ng pagsabog. Siya ay tinamaan lang sa siko ng shrapnel, ngunit may isang namatay at mahigit 100 ang nasugatan. Sa kanyang mansyon sa Ilocos Sur, nakadisplay ang 2 litrato mula sa mga pahayagan. Sa isa, binibisita siya ng mga kilalang personalidad tulad nina Juan Ponce Enrile, Fidel Ramos at Ninoy Aquino. Sa isa pa, hawak ng kanyang asawang si Evelyn ang dugo ang barong na suot niya noong atake. Ayon sa kanya, huling beses siyang umiyak ay nang mamatay si Ninoy Aquino. Magkaibigan daw sila, pero noong lamay, una siyang pinagbawalan ng ilang general dahil sa banta sa kanyang seguridad. Sa huli, pinayagan din siyang makadalaw. Ilang beses din siyang muntik mamatay sa aksidente sa sasakyan at eroplano. Minsan, natanggalan ng propeller ang private plane niya at minsan naman napasok ng helicopter na sinasakyan niya ang gitna ng bagyo. Noong 1995, na-stroke siya at tumigil ang kanyang puso ng 3 beses bago ito muling bumalik sa pagtibok. Maraming pinagdaanan si Chavit Singson mula negosyo, politika, gulo, hanggang sa ilang beses na muntik niyang ikamatay. Pero sa kabila nito, nanatili pa rin siyang matatag at patuloy na nakilala sa buong bansa. Ang kanyang kwento ay patunay na minsan, ang tagumpay ay hindi lang galing sa yaman, kundi sa tibay ng loob sa harap ng mga pagsubok na kanyang pinagdaanan. Kung ikaw kaya, anong pipiliin mo? Isang tahimik na buhay o buhay na puno ng kapangyarihan pero maraming panganib? I-share mo naman ang sagot mo sa comment section below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.